Okay, kaibigan, inyong napakinggan ang unang yugto ng mga awitin. Mamaya po makakapakinig kayo ng ilan pang mga awitin. Pero bago po yun, kaibigan, nais kong sabihin ang personal na patotoo ng aking buhay kung bakit ko po nasabi na merong Diyos na hanggang sa ngayon ay nagbabago ng buhay, kung paano ko po na sinabi na ang Diyos ay nagbibigay ng pag-asa, kung paano ko po nasabi na merong Diyos na buhay na kumakalinga sa tao dahil kaibigan personal ko pong naranasan. Ako po ay isang kabataan noon na kung saan ang aking buhay ay masasabi kong ayos naman dahil lumaki po ako sa isang Kristiyanong pamilya. Ang aking magulang ay maagang nakakilala sa ating Panginoon at bunga yun, 7 po kaming magkakapatid ay masipag kaming dinadala ng aking nanay sa gawain ng ating Panginoon. Sa makatuwid kaibigan, para hindi mahirap pakinggan, Sunday schooler. Ganun po ang aking buhay. Bata pa lamang, nasa loob na ako ng gawain ng ating Panginoon. At hanggang po ako ay magkaroon ng isip, hanggang ako po ay nag-aral. Ngunit kaibigan, sinasabi ng aking mga kapitbahay, mga nakakakilala sa aming pamilya, ay mababait yung mga anak niyan. Ganun po ang turing nila sa akin. Ngunit sa aking buhay, kaibigan, ay hindi naging totoo yung salitang mabait naman yan. Dahil ang aking buhay, kaibigan, sa mura kong edad, mismong natutunan ko ng maging magnanakaw. Tama po ang inyong narinig. Ang aking buhay ay nalulong sa computer games. At bunga yun, kaibigan, ninakaawang ko mismo ang aking mga magulang. Nagsimula sa maliit na kupit, 50-50, daan-daan hanggang isang araw, mga kaibigan, hindi na ako kontento sa 500. Sa isang linggo, kaibigan, ay nakakaubos ako, nakananakaw ako sa aking mga magulang ng 1,000 at uubusin ko po yun sa paglalaro ng mga computer games. Hanggang sa kaibigan, kala ko okay ang aking buhay na gano'n. Pag nahuhuli ako ng aking mga magulang na ninanakawan ko sila, ang ituturo ko ay ang aking sumunod na kapatid, kaibigan na lalaki. Ganun po ang aking buhay, magulo. Hanggang tumundong ako ng college, kaibigan, mismong nanligaw ako ng may asawa. Ako po'y nasangkot sa maling relasyon. Tama po ang inyong narinig, mismo ako ay nanligaw ng may asawa. Ngunit salamat, kaibigan, dahil tunay pala na merong Diyos na nag-aayos ng buhay. Bilang isang kabataan na malungkot, bilang isang kabataan na walang pag-asa, bilang isang kabataan, kaibigan, na nagkaroon ng death threat sa aking buhay dahil inaanting ako ng asawa ng aking nakarelasyon. Ngunit salamat, merong salita ng Diyos na aabot sa ating mga buhay at muli kong napakinggan ang salita ng Diyos, kaibigan. Napakabuti at biyaya ng ating Panginoon. Ako po'y nasa inyong harapan, nagpapatotoo na ang buhay natin, kahit anuman kaguluhan yan, kahit na nasa loob ng nasa comfort zone ka, masaya ka sa iyong buhay, nasa pangit na sitwasyon ka ng buhay, kaibigan, nais kang tulungan ng ating Panginoon. Ganun ang nangyari sa aking buhay. At ngayon, ako'y naglilingkod sa ating Panginoon. Meron po akong isang asawa, meron po kaming isang anak, at salamat, merong Diyos na nagpapalaya sa mga kasalanan. Hindi ko po sinabi ito upang sirain ng aking sarili o kaya naman ipagmalaki, kundi kaibigan, sinasabi ko ito, baka marahil pareho tayo ng sitwasyon sa buhay. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Merong Diyos nakakalinga sa iyo. Ang gagawin mo lang, pakinggan siya at tanggapin ang ating Diyos. Yun lamang po, kaibigan. Maraming salamat sa inyong lahat. So, kaibigan, di po kami magpapakatagal. Meron pa po kaming isang set ng mga aawitin. Ibibigay ko po ulit sa aking mga kasama upang umawit ng makalangit na awitin. At ulitin ko po, kaibigan, may mga kasama ako dyan na nagbibigay ng mga babasahin. Tanggapin niyo po yan. Ang aming samahan po pala uli ay ang The Father's House Christian Center. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bibigay ko na po sa mga awit. Muli, magandang gabi po sa ating lahat. Kami po ay mag-aandog ng isang awitin. At pakinggan
po ang mensahe ng aming pong aawitin at God bless po sa bawat isa. Magandang gabi po sa bawat isa. Kami po maghandog ng isang awiting pinamagatang walang imposible sa Diyos. Pakinggan niyo po ang mensahe ng aming awiting.
sa iyong buhay, hindi mo na kaya, nangyayari sa iyong buhay, lagi mong tanda ay walang imposible. Next po ay tawagin ko ang aking kasama upang magharadog pa ng awitin. Muli ako po ay magharadog ng isang awitin. Ito po ay pinamagatang Kay Kristo Lang. Kung kayo po ay nabibigatan sa inyong mga problema, kung meron po kayong mga suliranin sa buhay, pakinggan niyo po ang mensahe ng awiting ito. Ito po ay pinamagatang Kay Kristo Lang. At God bless po sa bawat isa. Kay Kristo lang matatagpuan at maging sa mga mensahe ng ating mga napakinggan na mga gabing ito ay nagbabanggit ng isang pangalan at yan ang ating mapapag-usapan
sa gabing ito. Ulitin ko mga kababayan, mga kaibigan, sa gabing ito, muli kaming nagpapasalamat sa pamunuan ng ating syudad ng Candon ng pagbibigay nila sa amin ng pahintulot upang may daos ang ganitong gawain ng ating Panginoon upang mayayag ang kanyang layunin para sa lahat ng mga tao. Ulitin ko, kami pala ang mga simpleng mga tao na nakaranas ng kabutihan ng Diyos, ng kanyang pag-ibig, at hindi kami nagdadala ng isang sekta o grupo upang inyong salihan, kundi ang amin dinadala ay ang mensahe ng ating Panginoong Diyos na nakasaad sa kanyang banal na kasulatan. Ulitin ko, kami ang grupo ng The Father's House Christian Center na matatagpuan sa Barangay Kunkuning West sa bayan po ng Santa Lucia. At nandito kami, napakinggan ninyo ang mga paunang mga awitin patungkol sa Panginoong Jesucristo. At sa pagkakataon ito, makapakinig tayo ng pangangaral, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Nitong nakaraang araw lamang, ikalawang araw, ay nagdaraos ang ating bansa ng isang holiday kung saan ay inilala natin bilang mga Pilipino ang mga bayani sa ating bansa. Mga simpleng tao na nag-alay ng kanilang mga buhay, mga sakripisyo para sa ating bayan. At sa ating panahon, mga kababayan, tinatamasa natin ang bunga ng kanilang sakripisyo. At ito ang kalayaan mula sa pagkasakop ng mga iba't ibang mga bansa na sumakop sa ating bansang Pilipinas. Nalipin tayo ng ilang taon at ganun din nasakop tayo ng mga dayuhan. Kaya ulitin ko, nung nakaraang ikalawang araw, nagdiriwang ang bansang Pilipinas ng pagkilala sa ating mga magigiting na mga bayani. Sa gabing ito, gusto kong makiusap sa ating lahat ng ganito ding tema patungkol sa isang natatanging bayani sa ating buhay. Basahin ko ang isang talata mula sa Biblia. At dito natin uugnay ang ating pag-uusapan sa gabing ito, mga kababayan. Ito ay matatagpuan sa aklat ng Biblia na sinulat ni Apostol Pablo sa unang sulat niya sa mga taga-Korinto, sa kapitulo 15, sa talata 3, ganito ang nasusulat, mga kababayan. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan sa sinasabi sa kasulatan. Bago ko ipaliwanag, mga kababayan, tayo muna ay manalangin. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay mo sa maliit na grupo na ito
upang kasangkapanin mo, Panginoong Diyos, na maihayag ang iyong layunin para sa lahat ng mga tao. Nabasa na po ang iyong mga salita, Panginoong Diyos. Dalangin ko, kumilos ka sa pamamagitan ng iyong mga salita at magpaliwanag ka, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, lalong-lalo na ang iyong layunin sa buhay ng bawat isa na iyong nilalang na mga tao. Salamat sa iyong gagawin, Panginoong Diyos. Magligtas ka. Manumbalik ka sa mga tao na lumayo sa iyo, Panginoong Diyos, at masumpungan ang kaligtasan sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Katulad ng aking nabanggit kanina, mga kababayan, mga kaibigan, tayo mag-uusap sa maikling sandali patungkol sa natatangin nating bayani sa ating buhay. Katulad ng aking pambungad na pananalita kanina, tayo ay sinakop ng iba't ibang mga dayuhan, mga bansa. Mga ilang taon tayo isinakop. Ngunit gusto kong mangusap sa ating lahat sa gabing ito na sinasabi ng Biblia ng lahat ng tao ay mayroon ding sumakop. Tayo mga tao ay nasakop ng kasalanan dahil kay Satanas. Inudyukan niya ang unang tao, si Adan at saka si Eva, upang sumuway sila sa utos ng Panginoong Diyos. Ganito ang mababasa sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, verse 12. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga kababayan, na ang lahat na sumunod sa unang tao, si Adan, ay napabilang sa kasalanan. Sabi dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang kasalanan ang sumakop sa buhay ng lahat ng mga tao. At dahil sa tindi ng kapit ng kasalanan, maraming tao ang napariwala, lumayo sa Diyos, walang pagkilala sa Diyos. Ang ginagawa lamang ay ang kagustuhan niya sa kanyang buhay, na walang pakialam ang Diyos. Malinaw dito ng bunga ng pagsuway na napabilang ang lahat ng tao ay kasalanan, at ang binunga ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ayon sa Biblia, mga kababayan, ay pagkahiwalay sa Diyos. Separation from God. Kaya simula nung sumuway ang unang tao sa nag-iisang utos ng Diyos, wala nang pagkilala ang tao sa Diyos. Ang sinusunod na lamang ng tao ay ang kanyang sarili. Kung ano ang masarap sa laman, kung kahit pa masama, ay ito ang sinusunod ng tao. Sabi din sa Roma 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Ito ang katotohanan kung bakit laganap ang kasamaan sa mundo. Dahil walang tao na matuwid, ni isa. At ganoon din sa verse 23 ng Romans chapter 3, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino ang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao, naging marumi ang tao at hindi karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga, ang tao ay nagpupunilit na lumayo sa Diyos
dahil sa kanyang karumihan, dahil banal ang Diyos at marumi ang tao, kaya pilit na lumalayo ang tao sa Diyos. Sabi din sa unang bahagi ng Romans 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Malinaw mga kababayan na ang kabayaran ng iyong kasalanan, ng aking kasalanan, ay kamatayan. Una, dati wala sanang kamatayan ng tao, ngunit dahil sa pagsuway, namatay si Adan at saka si Eva. At hindi lang yun, yung kamatayan na sinasabi ng Biblia, nahiwalay sila sa kalooban ng Diyos, sa layunin ng Diyos, dahil sa kanilang pagsuway. At sinabi sa ating binasa, na pabilang ang lahat ng tao sa kalagayan ni Adan at ni Eva. Sinakop ng ang lahat ng tao ng kasalanan. Kung ang Pilipinas ay sinakop ng napakaraming taon ng mga dayuhan at naghirap ang ating bansa, ganyan din ang kalalagayan ng mga tao na sinakop ng kasalanan dahil sa pagsuway. Ngunit gusto kong banggitin sa gabing ito, mga kababayan, ang magandang balita. May ginawa ang natatangin nating bayani sa ating buhay na si Jesus upang mapalaya tayo, matulungan tayo sa ating kalagayan na makasalanan. At kapag hindi maremedyohan ang kalagayan na makasalanan, ang hantungan ay hanggang buhay, walang hanggan na pagkahiwalay sa Diyos. Mababasa sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 2, 7 at saka 8 ang ganito. Pakinggan natin mga kababayan. At nang si Kristo ay maging tao, gusto ko munang ipaliwanag mga kababayan, na ang Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya nga sinasabi dito, at nang si Kristo ay maging tao, ang isang kaanyuan o kalagayan na magiging ay mayroong dati siyang kalagayan. Ito ang ibig sabihin nito, maging tao, dahil Diyos siya. Si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, naging tao. Nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Ito yung ginawa ng ating bayani na si Jesus para sa ating mga tao. Dahil sa ating kalalagayan na napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, may ginawa ang ating natatanging bayani. Katulad ng mga bayani sa ating bansang Pilipinas, marami silang sakripisyo, marami silang ginawa upang nagkaroon tayo ng kalayahan. Ngunit mas higit pa ang ginawa ng ating natatanging bayani, si Jesus, para sa atin. Ganito din ang mababasa sa aklat ng Isaias, chapter 53, verses 7 and 8. Siya ay binugbog, si Jesus ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit na gupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man, nang siya'y buniin at hatulan upang mamatay. Wala man lamang nagtanggol sa kanyang kalagayan. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Napakalinaw mga kababayan na ang ating natatanging bayani
na si Yesu Kristo ay mas higit ang kanyang ginawa kaysa sa ating mga bayani. Dumanas siya ng napakatinding paghihirap dahil para sa atin. Sabi sa ating binasa, siya ay pinatay dahil sa sala ng kasangkatawan. Mga kababayan, pinaliwanag ko kanina na lahat ng tao ay sinakop ng kasalanan. Wala ni isa na hindi napabilang sa kalagayan nito. Ngunit, ang aking sinasabi sa gabing ito, mayroong natatanging bayani, si Yesu Kristo, na kahit siya ay Diyos, naging tao, nagpakumbaba, parang tupa at korderang papunta sa gupitan. Hindi man lang siya umangal, kundi bagkos siya ay sumunod sa layunin ng Diyos Ama upang siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Ganun din sa Roma 5:8, ganito ang mababasa, ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Namatay si Kristo dahil sa kasalanan mo, dahil sa kasalanan ko. Hindi natin deserve ang kanyang pagkamatay, ngunit dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inalay niya ang kanyang buhay upang tayo ay mapalaya sa pagkasakop ng kasalanan sa ating mga buhay. Ito din ang isa pa na dulot ng ginawa ng ating natatanging bayani na si Jesus. Sa 1 Corinthians 15:54 at 55, nalupig na ang kamatayan, lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandar? Ito ang isang tagumpay ng ating natatanging bayani na si Jesus sa pagkamatay niya sa cross. Ito, tinalo niya, pinagtagumpayan niya ang kamatayan. Ang huli na aking babanggitin sa gabi ito, mga kababayan, ay nilamang ito ay patungkol sa mga benepisyo matamo natin mula sa ginawa ng ating natatanging bayani na si Yesu Kristo. Ang una nating matamo sa ginawa ni Yesu Kristo ay ating kalayaan sa kamatayan. Piniliwanag ko kanina na tayo'y sinakop ng kasalanan dahil sa pagsuway ng unang tao at lahat ng tao na sumunod sa kanila ay napabilang sa kasalanan. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ito ang dulot, ang benepisyo ng ginawa ni Yesu Kristo. Tayo ay mapapalaya sa kamatayan. Sabi kasi ng Panginoong Jesus nung nabubuhay pa siya dito sa lupa ng ganito, sa 1:75, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagbibigay buhay at muling pagkabuhay. Ang sino man sumampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Yan ang pangako ng Diyos, na kahit ang isang tao ay mamamatay isang araw, dahil sa sakripisyo niya sa cross, inalay niya ang kanyang buhay. At kung paano siya nabuhay muli pagkatapos ng 3 araw, ay yan ang kanyang pinangako na lahat din ng susunod at sumampalataya sa kanya ay mabubuhay muli kahit sila ay mamamatay. Ang pangalawa na dulot o
o mata mo ng isang tao na nasakop ng kasalanan dahil sakripisyo ng ating natatanging bayani na si Jesus ay ang buhay na walang hanggan. Ito ang mensahe ng Biblia na sabi sa 1:3-16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatawan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesucristo, upang kung sino mang sumampalataya sa Kanya, sumampalataya kay Jesus, ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang pinakamalaking benepisyo na matamo ng isang tao na nasakop ng kasalanan, palalayain ng Diyos sa kasalanan at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo na ibinigay ng Diyos upang ang lahat ng tao ay maligtas. Sabi kasi sa Gawa 4:12 na walang ibang pangalan na ibinigay ng Diyos sa ibaba ng langit upang ang tao ay maligtas, ang pangalang Jesucristo. Wala nang iba, hindi relihiyon, hindi grupo, hindi mabubuting gawa, kundi ang pangalang Jesucristo. At ang pangatlo na benepisyo na matatamo ng isang nasakop na tao ng kasalanan ayon sa Biblia ay ang maghahari din tayong kasama ni Kristo sa kanyang kaharian. Mga kababayan, ito ang napakalaking mensahe na dapat nating pangawakan. Ang paghahari natin kasama si Jesus kapag natapos na ang mga panahon at siya'y babalik muli upang itayo niya ang kanyang kaharian. Ngunit sa kasalukuyan, pwedeng ma-establish ang kaharian ng Diyos maging dito sa lupa sa pamamagitan ng mga tao na tatanggap ng kanyang pagpapalaya, ng kanyang kaligtasan. Kaya nga nandito kami sa gabing ito, mga kababayan, upang iabot sa ating lahat ang mensahe ng Diyos na ito, na may Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Ano man ang iyong kalalagayan, hindi namin alam, ngunit ang Diyos alam niya ang kalalagayan natin lahat. Marahil malayo ka sa Diyos, at ito ang rason ay dahil sa kasalanan sa ating mga buhay. Ang kasalanan na nag-uudyok sa lahat ng tao na gumawa ng kasamaan na labag sa kalooban ng Diyos. Nandito kami upang ihayag na may Diyos na pwedeng magbago ng buhay. Mula sa kadiliman, dadalhin tayo sa kanyang liwanag. Mula sa pagkalipin ng kasalanan na nagdudulot ng kasamaan, gusto tayong palayain ng Diyos upang makapamuhay tayo na makasunod sa kanyang kalooban. Mga kababayan, binahagi ko ang mga katotohanan mula sa salita ng Diyos na ang ating natatanging bayani, si Jesus, ay gumawa para sa atin ng walang kapalit. Hindi natin deserve ang sakripisyo ni Jesus, at gayon din, hindi niya kailangan ang ating mga ganti o ano bang pambayad sa kanyang ginawa dahil mahal niya tayo. At gayon din, pinalaya niya tayo mula sa pagkalipin upang magkaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. Ibig sabihin, ang kapangyarihan ng Diyos na magpapalaya sa isang tao na alipin ng kasalanan upang magkaroon na siya
ng kalayaan sa kasalanan. At ang huli, at ang pangalawang panghuli, dahil napagtagumpayan ni Jesus na siya ang ating natatanging bayani, ang kamatayan, tayo din ay mananagumpay sa kamatayan. Ibig sabihin, mamatay man tayo, ngunit sumunod tayo sa layunin ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tayo din, katulad na ang Panginoong Jesus ay nabuhay muli. Yan ang kanyang pinangako sa lahat ng susunod sa Kanya. At ang panghuli, mga kababayan, ang Diyos ay nag-aalok ng Kanyang pagliligtas. Pagliligtas ng ating kaluluwa na tayo ay makakasama niya sa Kanyang kaharian sa langit sa walang hanggan, kaysa sa pinupuntahan ng lahat ng tao na walang Kristo, walang Diyos, dahil sa bunga ng kasalanan ay kamatayan. Sinasabi na maliwanag ng Biblia na lahat ng tao na patuloy natatanggi sa alok ng Diyos ng Kanyang pagliligtas, ang kahantungan ay sa impyerno. At ang impyerno ay hindi magandang lugar, dahil sinasabi ng Biblia, ang impyerno ay dagat-dagatang apoy. Mga kababayan, naibahagi ko ang salita ng Diyos sa gabing ito. At bago ako magtapos, gusto kong ialok sa iyo ang kaligtasan na inaalok din ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ni Jesucristo na Kanyang anak na namatay para mapalaya tayo sa pagsako ng kasalanan sa ating mga buhay. At mapalaya tayo sa paggawa ng kasalanan at kasamaan. At ganun din ang inalok niyang walang hanggang buhay na kasama niya sa langit. At maging sa ating buhay sa kasalukuyan, pwede niya tayong samahan kung hayaan natin na pumasok siya, pagkari siya sa ating mga buhay, at masusumpungan natin ang Kanyang pangunguna sa ating mga buhay. Napakinggan mo ang pangaral na ito, saan naman hindi ko alam, ngunit alam ng Diyos. Siya ang nag-set up sa pagkakataon nito kung bakit mo napakinggan ang Kanyang mga salita. Gusto Kanyang bigyan ng buhay na walang hanggan. Gusto Kanyang tulungan maging sa buhay na ito. Tanggapin mo lamang ang Kanyang alok ng Kanyang pagliligtas. Ang ating gagawin, sabi ng Romans 10:9 ang ganito, kung ang isang tao ay ihayag niya mula sa kanyang labi na si Jesus ay Panginoon, at manalig siya sa kanyang puso na binuhay muli siya ng Diyos, maliligtas siya. Yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi ako nagsabi, hindi ang aming grupo ang nagsabi. Kaya nga nag-alok ang Diyos ng kanyang pagliligtas sa gabi nito. Pwede mo bang sabayan ang panalangin na ito sa pagkakataon na ito? Napakinggan mo ang Kanyang mga salita. Ang pagkakataon mo na maligtas ay ngayon. Kaya nga, inanyayahan kita na ulitin mo ang panalangin na ito. Seryosuhin mo ang kinin mo na parang sa iyo. Ulitin mo lamang mula sa iyong puso ng ganito. Sundan mo ako, kaibigan, sa gabi ito. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na napakinggan ko ng iyong mga salita, ang iyong layunin para sa aking buhay. Napakinggan ko, Panginoong Diyos,
na mahal mo ako at gusto mo akong palayain sa pagsakop ng kasalanan sa aking buhay. Hindi ko kaya ito, Panginoong Diyos. Inaalipin ako ng kasamaan at nalaman ko sa gabing ito dahil sa kasalanan sa aking buhay. Panginoong Jesus, humihingi po ako ng kapatawaran ng aking mga kasalanan. Nagsisisi po ako. Patawarin mo po ako. Inanyayahan kita, Panginoong Jesus, na pumasok sa aking puso, sa aking buhay. Ikaw na ang maging hari at Panginoon ng aking buhay. Tulungan mo ako na makasunod sa iyo at magawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Maraming pong salamat sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Maraming salamat sa kaligtasan na binigay mo sa akin sa gabi ito. Maraming pong salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat, kababayan, sa inyong pakikinig sa maikling pangaral. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Okay, kaibigan, inyong napakinggan ang payak at simpleng pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kung ikaw yan, ay napakinggan mo, kaibigan, at lalong-lalo na napakinggan mo yung panalangin na kanyang pinangunaman. Biyaya ng Diyos, kaibigan, binilang niya tayong mga anak. Sa katotohanan lang, ang tao ay hindi anak ng Diyos. Tayo ay kanyang nilikha, ngunit dahil sa kasalanan, kaibigan, nasira yung ating relasyon na tinukoy ng mga ngaral kanina, at sa panalangin niyan, inayos tayo ng ating Panginoon. So, ulitin ko, kaibigan, kami ang The Potter's House Christian Center. The Potter's House Christian Center. Matatagpuan niyo po yung church na aming pinagdarausan, yung building kung saan kami nagkakatipon. Makikita niyo po ang The Potter's House Christian Center sa beside Halunahan Rice Mill, Conconig West, Barangay Conconig West, Bayan ng Santa Lucia, dito sa probinsya ng Ilocos Sur. Ulitin ko po, The Potter's House Christian Center. Ang address ay Halunahan Rice Mill, Conconig West, Santa Lucia, Ilocos Sur. At samantalay ko ang pagkakataon, kaibigan, na kami ay makapag-anyaya. Meron po kaming mga gawain, tinatawag po namin ito lalong-lalo na tuwing araw ng linggo, regular service. Sa umaga ay meron po tayong gawain, makakapakinig kayo ng makalangit na awitin, pangangaral ng salita ng Diyos, at nagsisimula po ito ng 9 o'clock ng umaga. Tuwing araw naman ng linggo ng gabi, meron din po tayong gawain, alas 6 naman po siya ng gabi nagsisimula. Tuwing araw ng Miyerkules ay meron din pong gawain, tinatawag namin midweek service, alas 6 din po ng gabi nagsisimula. Ulitin ko po, kaibigan, Sunday morning, ang gawain nagsisimula ng 9 a.m., Sunday evening at 6 p.m., Wednesday midweek service, 6 p.m. kaibigan. Kaya kung may pagkakataon, wala ka namang ginagawa, bakante ang iyong oras, magsama-sama tayong maglingkod sa ating Panginoon. Kung may pangangailangan ka, kayang-kayang abutin ng Diyos anumang uri yan. Ulitin ko, kaibigan, The Potter's House Christian Center, Halunahan Rice Mill, Conconig West, Santa Lucia, Ilocos Sur. At sa huling mga awitin, kaibigan, ibibigay ko ang pagkakataon sa aking kasama. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Thank you.
dito'y kaya mau. Kaya di nga ulitin, iti kang panagyaman, iti pangpamuluwen, dito yung syudad, iti parang palubos na ka na kami, iti na ito'y simple nga programa, iti panakay kasaba, iti sasamon niya po Diyos, iti na iti nga lugar, kaya tikaranan mi, nagito'y kumanga pangpamuluwen tayo, iti kanton, kaya bendisyonan pa iti Diyos, tulungan pa isuta iti Diyos, iti ka pa nag-serve, iti na ito'y nagpintas ang lugar. Denggan pa yun, di mabuti akan sa, kaya kanunahan na, di mensahe, sabi ko man, kamabitbit tayo, lahat na ti Diyos, kasi dadaan, makayayang ka na tayo, kaya si dadaan, at tumulong, kanagiti siya sino man, no, masideg, kerwana. Denggan tayo, di mensahe, di kanta.
Maligtayaw ka, Diyos! Maligtayaw ka! So yun po mga kaibigan, maraming salamat po sa bawat nakakabot na pagpalakistinig na ito na inyong napakinggan ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon, mga awitin, patotoo ng buhay. Kaibigan, maraming salamat po at kagaya ng aking nabanggit, ang The Potter's House Christian Center, libre po itong ginagawa at kung meron man nanghingi sa inyo ay hindi po namin sila kasama, wala kaming anumang kaugnayan sa kanila o kaya naman pagkatapos neto sa mga ibang araw pupunta sila mag-share ng Word of God ay wala po kaming anumang kaugnayan sa kanila kung sila ay manghihingi. Plainly, libre, ginagawa ang pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Maraming salamat po, tatapusin po namin sa pananalangin. Diyos na banal at makapangyarihan, salamat sa iyong biyaya, sa iyong ginawa, sa lugar na ito, Panginoon. Unang-una, dinudulog po namin sa iyo ang pamunuan ng opisina ng Mayor Dakilang Diyos sa bayan ito ng Canton. Pagpalain mo po, Dakilang Diyos, sila ng karunungan. Pagpalain mo po, Dakilang Diyos, ang mula sa Mayor, Panginoon, hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Ikaw ang gumawa ng mga dakilang bagay sa kanila, maging sa mga kaibigan namin sa lugar na ito. Pagpalain mo po ang bawat isang nakinig ng iyong salita, lalong-lalo na ang mga tumanggap sa iyo bilang tagapagligtas nila, Dakilang Diyos. At iiwan namin, Panginoon, ang lugar na ito. Taglayin nila ang biyaya mo, Panginoon, ang pag-iingat, Dakilang Diyos, ganun din ang kagalakan, lalong-lalo na ang kaligtasan na tinanggap nila sa pangaral ng iyong mga salita. Salamat, Dakilang Diyos, sa iyo ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Maraming salamat po, pagpalain tayo ng ating Panginoon.